te, kung pagod ka ng maghabol sa life, ako rin. Welcome to the Trentahin Podcast. Stop chasing and start choosing. Yan ang mantra natin dito. Kaya naman, let's go! Simulan na natin to. Pwedeng nakatulala ka lang habang nakikinig. Okay, ang episode na to ay para sa mga taong mabilis ma-attach. Or if you want to have a better understanding about what is attachment. Kasi kapag trentahin ka na, marami ka ng relationship na na-experience, marami ka ng relationship na na-outgrow, marami ka ng relationship na na-build, and marami pang paparating na relationship sa buhay mo. And feeling ko, if hindi ka magkakaroon ng deeper understanding around what attachment is, mababaliw ka. Mababaliw ka kasi hindi mo maintindihan bakit ganyan ka kumonek sa mga tao. Bakit ganyan kalaki or kataas yung walls mo. Bakit nasesepangs ka. Bakit emotionally bonded ka kagad sa isang tao. Na-trigger tong topic na to for me nung recent Bangkok trip ko. Kasi, magkakasama kaming 4. So, we're 4 in the group. And then, 5 days pa lang kaming magkakasama together. Pero grabe na yung attachment namin sa isa't isa. I don't know for them, pero ako, grabe. Parang feeling ko 10 years na kaming magkakilala at hindi 5 days. And then, for the very long time, ngayon na lang ulit ako naka-experience ng sepangs or separation anxiety sa travel. As in, pag-land ko sa Pilipinas, umiiyak ako kasi wala na, baka hindi na maulit yung memories together or baka hindi na kami magkita ulit. Sa sobrang ganda ng memories na na-create namin sa Bangkok. Nasepangs talaga ako. And I turned that experience into a lesson. So nag-deep search ako, nag-deep dive ako about myself. And nirevisit ko yung knowledge ko about attachment. And isi-share ko sa inyo, yung mga nalaman ko about attachment style. But first, let's define what attachment is. Attachment is actually an emotional bond. Ito yung emotional investment mo sa isang tao. It's how you connect, how you hold on, and how you fear losing them. Normal naman na ma-attach ka sa isang tao kasi human ka. Pero minsan sobrang bilis. Minsan masyadong mabilis ma-attach. So that's why sa context ng romantic relationship, ito yung parang, bakit mabilis kang ma-fall? Bakit mabilis kang ma-in love? Bakit mabilis kang ma-attach dun sa outcome? Pwede rin siya sa career or sa pangarap na parang, bago pa lang naman yung opportunity, pero bakit ganun ka nakagigil? Bakit ganun ka naka-attach? So listen to this episode if gusto mong hindi madaliin yung attachment. Or kung gusto mong maintindihan, bakit ba mabilis kang ma-attach? And meron tinatawag na attachment style. So magkakaiba tayo ng way ng pag-attach or ng pag-connect or ng pag-hold on sa mga relationship natin. And itong attachment style na ito ay nafo-form noong 0 to 2 years old pa lang tayo. Depende kung paano tayo pinalaki ng mga magulang natin. Depende kung paano ka nakatanggap ng atensyon at pagmamahal. Kaya medyo deeper work siya talaga . I hope itong podcast na to maging introduction lang sa inyo because I'm not an expert around attachment. What I'll be sharing is just my personal experience. If you really want to deep dive around attachment, I suggest you do your own research, or if feeling mo talagang it's getting in your way, talagang naaapektuhan na nito yung buhay mo, you can also seek professional advice. I-share ko lang sa inyo briefly yung 3 attachment style. Again, pag sinabing attachment style, ito yung iba't ibang paraan kung paano ka kumakapit sa isang tao or sa isang relationship. Number 1 is yung tinatawag na anxious attachment. Ito yung mga mabilis ma-fall, mabilis ma-attach. Ito yung parang halos wala ng boundaries. Talagang give it all agad. Alam mo yung pag may na-meet ka na tao na talagang kaya mo i-share lahat about you at kaya mong mag-perform talaga to the point na you're people-pleasing na. Usually kapag meron kang anxious attachment, usually nag-overthink ka. Ito yung nagraratrat ka ng message. Talagang kaya mo mag-send ng 10 messages. Usually mga anxious din very seloso. And ang pinakang kailangan usually ng mga anxiously attached is reassurance, validation, affirmation. Kailangan certain lahat. Kung nasan ka, anong ginagawa mo, mahal mo pa ba ako? Usually yung mga anxiously attached, ito yung gigisingin ka ng madaling araw. Tapos tatanungin ka, mahal mo pa ba ako? Kasi nga, ang number 1 core
pain or wounds ng mga anxiously attached people is I'm not good enough. They feel not good enough. That's why they always seek assurance and validation to make them feel good enough. Usually, lumaki sila na inconsistent yung love na natatanggap nila dun sa parents nila. Sila yung mga bata na kailangang may gawin para mahalin. So that's why ganun yung nadadala nila as an adult right now when they enter a relationship na baka kapag tahimik sila or kapag wala silang ginawa, pag hindi sila nag-perform, baka iwan sila. Ang pinakang fear ng mga anxiously attached is fear of abandonment. Just to make it short, pag anxiously attached ka, madali kang ma-attach and at the same time, ang laki ng takot mo na mawala sila. Second type of attachment style is what we call avoidant attachment. So kung yung anxious ay talaga namang mabilis ma-fall, ito namang mga avoidant talagang nagko-control, ayaw ng deep connection. Yung kapag lumalalim na yung relationship, nagpo-pull away na. Ito usually yung mga nangsisin sa chat, hindi na nagre-reply, nang-go-ghost, hindi na nagpaparamdam. Tapos wala masyadong expression sa nararamdaman nila. Hindi nag-e-express masyado ng pagmamahal. Gusto naman nila ng connection, but when things get real, they pull away, they distance themselves because that's their way of protecting themselves from intimacy and vulnerability. Ayaw nila ipakita yung vulnerable side nila. Yung mga avoidant, ito usually yung lumaki sa neglect. Hindi rin sila napakitaan ng pagmamahal or attention. Sanay sila na hindi nila na-express yung needs nila or kahit i-express nila yung needs nila, hindi naman nabibigay. Ang number one fear nila is fear of rejection. Kung yung anxious attachment, they feel not good enough. Ito namang mga avoidant na tao, feeling naman nila defective sila or that they are bad people. Usually, ito yung mga tao na ayaw nilang dinedepende yung sarili nila sa ibang tao. Super independent to the point na kahit mag-isa lang ako or ayaw ko nang may kasama. So that's why, again, when things get real, doon naman sila umaatras. And meron ding tinatawag na secure attachment. Usually, ito yung healthy yung connection. Ito yung okay sa connection, okay sa intimacy, okay na lumalim yung relationship, and at the same time, okay din mag-express ng needs. So kung yung avoidant and anxious is coming from insecure attachment, itong secure attachment coming from I know my worth, I know what I can bring to the table, and I can also connect to you without losing myself. Pag secure yung attachment mo, hindi ka nagmamadali, hindi ka nagpapanik, kalmado ka lang. Kasi alam mo kung ano yung para sa'yo ay para sa'yo. At kung ano yung hindi para sa'yo, ay naturally mawawala. Pag secure yung attachment mo, grounded ka, mas solid yung identity mo, kaya hindi ka nawawala sa identity ng iba. In short, kaya mong magmahal ng hindi nawawala sa sarili mo. Again guys, sobrang dami nyo pang pwedeng matutunan about attachment style. And kung feeling mo at some point dito sa pinagsasabi ko so far, medyo kumunek yun sa'yo, I highly recommend you study more about attachment. Kasi ang daming relationship na masisave kapag alam mo yung attachment style mo at kapag na-heal mo yung attachment wounds mo. Kasi just to go back, alam nyo ba na na-form yung attachment wounds? Bata pa lang tayo. As simple as umiyak ka nung baby ka. Tapos, na-neglect ka ba? Hindi ba napansin nung umiyak ka? Nabigay ba yung needs mo? Or inconsistent ba yung pagbibigay sa'yo ng attention and care nung baby ka pa? Or lagi kang nakaka-receive ng care and assurance sa parents mo or sa caregiver mo nung bata ka. Dun pa lang, na-ingrain na siya sa subconscious mo. And you have to do a lot of work to heal that attachment. So, simulan mo na kung feeling mo may mga relationship ka na hindi nag-work or kung feeling mo there are things about yourself that you hate when you enter a relationship, treat that as a learning opportunity. Para naman hindi sayang yung mga connection at hindi sayang yung pagmamahal na nabibigay natin sa ibang tao. Pero bakit nga ba mabilis tayong ma-attach? Ano nga ba yung 5 reasons? Bakit mabilis ma-attach? Hi! Alam mo na, pag trentahin ka na, parang feeling mo lang mas mature ka na sa love. Pero for me the only way to heal a relationship is through a relationship. Ibig sabihin, kung may mga past trauma ka from other relationship or past relationship, pwedeng madala mo yan sa next mo na relationship kung hindi mo i-heal muna sa sarili mo eh. And just to share with you, yung mga trauma na yan, usually 'di ba ang traumas are the things that happened that shouldn't have happened. So usually ito yung mga abuse na dapat hindi nangyari pero bakit nangyari. Pero trauma din pala yung things that did not happen but should have happened. Trauma din pala yung hindi nangyari pero dapat nangyari. At ang tawag natin dun ay neglect. When you experience neglect, that also forms trauma. So hindi lang yung abuse yung trauma, pati yung neglect
which is usually nararanasan natin early on. Nung bata tayo, kapag nane-neglect yung needs mo, hindi ka napapakinggan, nadidismiss yung opinion mo. So that's why nagpo-form yun ng trauma and nagiging part yun ng attachment wounds natin. Okay, let's go to the 5 reasons again. Number 1, madali kang ma-attach kasi you attach to potential. You imagine the future too early. May nakilala lang ng tao tapos nakita na parang siya na yung tao for me. May nakilala lang na tao tapos nag-vibe kayo, tapos parang okay naman yung dynamics ninyo. Na-in-love ka dun agad sa potential versus dun sa reality. You fall for what could be and not what is. Minsan, pag advance kasi yung fantasy mo versus dun sa reality, mafo-fall ka talaga agad, Kapag masyado kang na-in-love na pwedeng ito yung gawin namin, advance mo na agad yung future, kakamit mo pa lang dun sa tao. Naplano mo na agad kung paano kayo magta-travel ulit, kung paano kayo magkikita ulit, kung ano yung magiging itsura pag nag-build kayo ng family together. Baka naisip mo na kaagad na siya na yung taong papakasalan mo. Mabilis masyado. Madaling ma-attach sa possibility at hindi sa reality. So the goal for you is to ground yourself. Hindi naman sa ini-invalidate natin yung connection or yung feelings mo dyan sa tao na yan. Pero huwag ka masyadong magmadali. Give it time. Kasi yung time yung magre-reveal kung consistent ba siya doon sa action niya, kung tama ba yung feelings mo or na-high ka lang kasi first time nyo lang naman mag-meet. If it's giving you clarity along the way, and pinakang importante kung mutual ba siya. Kasi baka ikaw lang yung nagbibigay ng meaning, ikaw lang yung nagbibigay ng story, or ikaw lang yung masyadong nag-i-invest doon sa tao na yan. If you recognize this early on, maliligtas ka sa napakasakit na heartbreak. So the next time you meet someone, enjoy the connection, pero wag mo kagad i-fantasize. Wag agad siya na, may potential kami. Wag agad, Let time reveal the real connection. Number 2 reason bakit mabilis kang ma-attach, you crave emotional connection. Usually ng mga tao, nafo-fall tayo sa mga emotionally unavailable person. Bakit nga ba ganun, no? Bakit doon tayo nafo-fall sa mga red flag? Doon tayo nafo-fall sa mga taong hindi naman emotionally available. And na-realize ko, we are attracted to what is familiar. So maybe the reason bakit attracted ka sa emotionally unavailable na tao is maybe because you are also emotionally unavailable to yourself. And dahil emotionally unavailable ka sa sarili mo, familiar sa'yo yung pagiging emotionally unavailable ng tao na yun. So that's why usually doon tayo nafo-fall, doon tayo natatrap. And sino ba namang ayaw ng emotional connection? Sino ba namang ayaw ng taong emotionally available? Naa-attach lang tayo minsan ng mabilis kapag nakatanggap tayo ng attention sa ibang tao. Tapos binigyan mo agad ng meaning yon na special yon. Ito usually yung reason bakit ang daming napofall. Kapag nabigyan ka ng attention, binigyan ka lang ng isang basong tubig, binigyan ka ng flower, hinatid ka, inalagaan ka nung nagkasakit ka, tapos na-fall ka na kagad kasi ngayon ka lang nakatanggap ng ganong level of attention. So kung hindi mo talaga yun binibigay sa sarili mo, that kind of attention and care, pag may ibang taong nagbigay niyan sa'yo, mafo-fall ka talaga, maa-attach ka talaga. That's why, i-prioritize mo yung pagbibigay ng attention sa sarili mo. Normalize giving full attention and love to yourself. That when people give it to you, it's already normal. So the next time makareceive ka ng attention from other people, wag mo kagad bigyan yun ng meaning. Enjoy mo lang. I-receive mo. Pero wag kang magpa-trap doon. Kasi baka ganon din siya sa lahat ng tao. And walang masama doon. Nagiging masama lang siya kapag ikaw, umasa ka kagad. Ako lately, dati attracted ako sa emotionally unavailable na tao kasi nga ganun din ako sa sarili ko. But right now, napansin ko sa sarili ko, mas attracted na ako sa mga taong emotionally available. Kasi yun na yung familiar sa akin. Kasi I'm emotionally available to myself. I give time for myself. I make sure na meron akong solitude. I make sure that I take care of myself. I make sure na meron akong healthy conversation with myself. So, when I see people who's like me, na ganon din kabait, ganon din ka nurturing, ganon din ka emotionally available, dun ako mas naa-attract. And I'm happy because yun na yung mga taong nakikita ko. Number 3 reason, bakit mabilis kang ma-attach? You fear being alone. Takot kang mag-isa. Loneliness amplifies attachment. No, kapag talaga you don't like the person you are with when you're alone, pag may nakasama kang tao na feeling mo kumumpleto sa'yo,
talagang mabilis kang maa-attach. Kasi you're holding on to the feeling of not being alone when you are with that person. Kapag hindi ka sanay mag-isa, tapos may nakasama ka na pasok naman sa standard mo, parang doon ka na nagdedepende ng happiness mo. And ayaw mo na siyang mawala kasi baka pag nawala siya at mag-isa ka na naman, malungkot na naman yung buhay. Minsan hindi yung tao yung kinakapitan mo eh. Ang minsan kinakapitan natin ay yung pakiramdam. Minsan kaya tayo na-attach sa tao ay dahil we like the version of ourselves when we are with that person. Minsan we like the version na masayahin tayo, grabe tayong mag-alaga. Minsan may mga ganong tao, 'di ba, na na-activate yung pagiging nurturing mo, pagiging maalalahanin mo, pagiging thoughtful mo. And we love that version of ourselves when we are with that person. And kapag nawala sila, minsan nalulus natin yung pagiging maalagain, maalalahanin. So that's why we want to be with them lagi. Para lagi nating namimit yung version ng sarili natin na yun. Guys, I hope it's making sense. Sana kasabay ko pa rin kayo dito kasi medyo palalim na to ng palalim. Pero kung hindi, go lang, makinig lang kayo ha. Actually, I'm trying to explain this ng maiintindihan ng lahat. Kasi I don't wanna use yung mga sobrang lalim na explanation. But hopefully, you guys are still with me. Are you still with me? So, ang lesson dito, bago ka mag-enter ng relationship, enjoyin mo muna yung solitude. Enjoyin mo muna yung kapayapaan kapag mag-isa ka lang. Para kapag merong sumama sa'yo, bonus na lang yon at hindi nakadepende doon yung happiness mo. Number 4, kaya ka mabilis ma-attach ay dahil you lack boundaries. You give too much too soon. Mabilis kang magbigay. Ito yung mga tao na talagang all out agad. May version ako na sarili ko na ganito na, first day pa lang naming mag-meet, nakwento ko na lahat ng talambuhay ko sa kanya, nakwento ko na lahat, napakita ko na yung picture ng nanay at tatay ko. In fact, first day pa lang, parang nag-live-in na agad kami, nabigay ko na yung susi ng kondo. Walang boundaries. Parang give it all agad. Ayun, kaya na-attach agad. Ito yung mga instances na binibigay mo agad lahat ng pagkatao mo sa napakaiksing panahon. And what I learned from that experience is, hindi mo kailangang ibigay lahat. Kailangan mong bigyan ng time at bigyan din siya ng chance to get to know you nang hindi pilit. Kasi doon mas nagiging lasting yung relationship kapag every time you meet, may bago kang nadidiscover about that person. Versus unang meet pa lang, parang alam mo na agad lahat about that person. Nawawala na yung mystery. But when you honor the pace, hindi ka magmamadali Alam mo na kapag genuinely interested yung tao na yan sa'yo, gagawa yan ng effort at way to get to know you more. So wag kang matakot na mag-put ng boundaries, na mag-reserve for yourself, at hayaan mo silang mag-effort na pumasok sa'yo. Wag agad Gina G, wag agad Gibbs na Gibbs. Servations, totoo yan. Wag mo nang ganun ha? Kalma lang. Kasi mas nagiging okay din yung foundation ng relationship kapag nagsimula kayo ng dahan-dahan lang, organic, at hindi force. Bakit parang kinikilig ako habang dinidiscuss ko to? And last reason bakit mabilis kang ma-attach is because you haven't fully chosen yourself yet. Ito talaga yun Kapag hindi mo pa na-solidify yung worth mo and identity mo, mabilis kang ma-attach sa mga taong feeling mo ko kompleto sa'yo. Kapag hindi ka pa kompleto, mabilis kang ma-attach sa mga taong magsusupply sa'yo ng pagmamahal at attention para makompleto ka. Yun siya talaga. Kapag ang sinisik mo pa rin ay external validation, reassurance from other people, pag doon lagi nakadepende yung worth mo as a person at hindi sa internal validation, mas madali ka talagang ma-attach. In short, hinahanap mo sa iba yung hindi mo pa binibigay sa sarili mo. Ang totoo niyan, whatever it is that others can give you, you can also give that to yourself. Lahat ng pwedeng maibigay ng tao sa'yo ay kaya mo ring ibigay sa sarili mo. At dapat nga ikaw yung unang nagbibigay nun sa sarili mo. Hindi naman masamang ma-attach, pero masama siya kapag yung attachment hindi na healthy. To the point na masyado ka ng controlling, masyado ka ng nagger, masyado ka ng anxious. Parang hindi na siya pagmamahal Parang ikinukulong mo na yung tao sa'yo. At ikaw din, sa kanya na lang umiikot yung mundo mo. For me, that's not a healthy way of attaching to people. So that's why I highly encourage every one of you, especially all the Trentahins out there, to really work on your attachment wounds. Para mas masaya at mas payapa ang buhay.
And I think lahat naman tayo ay capable of loving at lahat tayo ay deserve na mahalin. Pero sometimes lang, kailangan muna talaga nating mag-go through ng healing process para the next time we fall in love again, mas buo tayo at hindi natin natitrigger yung wounds ng isa't isa. This is to assure you na walang mali kung mabilis kang ma-attach. But I want you to see that experience as a learning opportunity na kung ikaw nasa stage ka ng life mo na mabilis kang ma-attach, mabilis kang ma-fall, maybe it's the universe telling you to learn more about yourself. Maybe it's the universe telling you that there are wounds from the past that needs attention and healing. And walang ibang taong makakapag-heal nun kundi ang sarili mo. Again, these are the 5 reasons bakit tayo na-attach ng mabilis. Number 1, you attach to potential. Number 2, you crave emotional connection. Number 3, you fear being alone. Number 4, you lack boundaries. And number 5, you haven't fully chosen yourself yet. Final advice ko sa inyo, huwag kayong matakot at tumigil magmahal. Continue loving, continue connecting to people, continue opening yourself up to people, continue letting people in. Pero linisin mo muna yung bahay bago mo sila papasukin. Kumbaga, pag nagpapasok ka sa bahay, make sure na walang depektibong upuan, maayos yung sala, malinis yung bahay bago ka magpapasok. Kasi kapag nagpapasok ka na magulo pa yung bahay, maiinis ka lang eh. Kasi masisira lang nila yung parte ng bahay na in the first place, sira na. Pero pag nagpapasok ka na malinis, maayos, mas nagiging makulay at maganda yung bahay, yung experience. Wala kang kailangang baguhin about yourself. Hindi ka mali for falling easily. Maybe this is just a message to finally work on healing that attachment wound. Baka ito ay message or encouragement na this time, alagaan mo yung sarili mo. And posible na magmahal ka without losing yourself. Okay lang ma-attach, pero make sure na hindi mo iiwan yung sarili mo. And that's it for episode 8. Maraming salamat for supporting me. Almost 1K na tayo sa Spotify and 1K na rin tayo sa YouTube. Thank you so much sa lahat ng mga comments ninyo, sa lahat ng mga validation. Na-attach na ako sa inyo. Thank you so much for really seeing me. Thank you so much for your support to the podcast. Mas ginaganahan akong gumawa ng mga episodes pa kapag nakikita ko na may nakakakita nito. Thank you so much for the support. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ninyong mga Trentahins. And if you can also share this podcast or this episode to someone, Trentahin man sila or hindi, na kailangan nilang marinig itong wisdom or lessons na to, please do so because hindi ko kayang i-reach out lahat. I know na through you, I can reach out to that person or to that set of people na meant to be na makarinig nitong podcast na ito. And I hope to see you soon, guys. Every episode ko na lang minamanifest yung grand meetup ng mga Trentahins. Hopefully, no, maraming brands na mag-support sa atin para pag nag-meet up tayo, marami tayong freebies. Yun naman talaga gusto ng mga Trentahin, di ba? So yun lang, sumain nyo ang kagandahan, kayamanan at kapayapaan. Love you guys. Bye!